Love Serye TV. Paano ang sugat ang puso? Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Oo na nga, papasok na ako. Sagot niya sa akin nung pilit ko siyang pinapapasok sa gate nitong habang tinatakpan yung ilong ko. See you, pahabol niya sa akin. Maligo ka na. Abot dito yung amoy mo. Sagot ko dito at umuna ng maglakad. Paano ba naman kasi? Sa sobrang niyang seryoso maglakad, may natapakan siyang hindi dapat matapakan. Okay sana pag may extra tubig sa sementeryo. Pero haler, puro kaya kadamuhan yon. Ang tanga-tanga din eh. Buti na nga lang may natirang newspaper dun sa nakabalot na bulaklak. Kaya yun ang ginawa niyang pang ihaw. Ayaw kong alalahanin. Kaya ayun, ending. Umuwi kami agad. Buti na lang talaga sa sapatos lang dahil kung hindi, bakali pa rin ko rin talaga galing cemetery hanggang bubong ng bahay namin. Dahan-dahan lang yung galaw ko na naglalakad pa uwi na nang may nakita kong hindi karapat-dapat. Si Chin, si Steve at siya. Nung napansin kong patungo sila sa isang direksyon, nagtago ako sa may gilid. Naramdaman ko na naman ulit yung sakit nung pilit inakbayan ni Steve si Francis pero umiwas ito. May iba sa itsura nito na hindi mawari. Namiss ko na siya. Sobra. Ilang sandali pa'y agad kong pinunasan ng sariling mukha dahil sa iilang agos ng luha nito. Nung pansin ko nakadaan na sila, agad ako nagpatuloy sa kaninang ginagawa pa uwi. Hindi ko alam kung magkakaayos pa ba kami. Piliin mo na siya. Yun yung mga salitang hindi ko inaasahang marinig galing sa kanya. Kasalanan ko rin kasi siguro. Pero mukhang tama rin kasi yung ginagawa ko. Yung nagpupumilit siyang alamin yung pagitan namin ni Alex. Mas nangibabaw na mas pagtagpuin ko yung dalawang taong never pinagtagpo ng tadhana. Pero hindi ko akalain magiging ganito. Sobrang hirap. Nakauwi na rin ako sa bahay na walang gana. Dumiretso lang ako sa kwarto at umidlip. Kinabukasan, oo alam ko. Alam na alam ko. Birthday ko nga. Ba't ba kasi naging Sunday tong araw na to? Sana hindi ako mape-pressure. Nakahilata pa rin ako sa kwarto nung pumasok si Chi na may sunflower na naman sa ulo. Napairap na agad ako. Sad birthday, Kay. Masaya nitong bati sa akin. Para tong tanga. Ilang oras din na nagdaan. Ay kanya-kanya na silang punta ng exclusive pool sa 18th birthday / debut ko at ni Alex. Si tita rin yung nakaisip nun kaya wala naman ako magawa kahit labag sa kalooban ko. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko doon. Mga 6 PM na siguro nag-start pero wala pa rin ako sa mood. Ewan ko nga kung anong theme meron tong birthday na to. Baka joint theme din. May nakikita ako mga naka-semi-formal tsaka merong naka-Hawaiian. Mas kapansin-pansin na mga mata ko yung ilang babaeng puro naka-long dress na mukhang pupunta ng beach at may nakapatong na naman na sunflower sa ulo. Pero walang masakyan kaya mas piniling pumunta ng party. Agad ko lang napansin kung sino yon nung humarap ang walang hiyang leader nila, si Chin, kasama mga classmates ko. Napailing-iling na lang ako sa mga kaartehan nito. Agad rin namuo yung hiyawan nung pumasok ang 3 zubiri na puro nakasuit. Makalaglag pa nga naman ang mga lahi nito. Napailing-iling din ako sa mga iniisip. Ilang sandali pa'y nagsimula ng nakakapagod na party. Marami pa itong seremonyas na ginawa habang ako inip na dito sa pwesto ko. Nagdaan ng treasure scandals na walang katapusang real talk at iba pa. Ilang sandali pa'y naging seryoso ang lahat. Unang lumabas si Papa na hindi ko alam kung anong trip. Nakasuit pero may nakabuhol-buhol na tsetseburetsa sa may leeg. Malamang kila Chin galing to. Tsaka ako binigyan ng red rose. Highs, buti naman dahil hindi ko kakayanin pag sunflower yung bibigay sa akin. Sinundan ni Tito na kinarir yung Hawaiian polo nito. Natawa na lang ako sa malamodel nitong pagrampa kahit na melody yung background music. Nagdaan ng ilang importanteng lalaki na agad ring isinayaw at nagbigay ng bulaklak. Agad lumabas si Steve. Matapos ni Max na sobrang gwapong nakatitig sa akin. Highs, bad na lang kasi hindi siya yung nagustuhan ko. Seryoso lang ang mukha nito palapit sa akin. Gaya rin ng sinundan niya, nakasuit din ito pero walang tsetseburetsa galing sa girlfriend niya. Happy birthday, Kay. Pilit ng ngiti nitong sabi kaya nginitian ko na lang. Alam kong hindi talaga kami okay ng best friend nito. Kaya malamang sa malamang ganito na lang ang timpla sa akin. Sinabi na ni Babe lahat. Pero naiinis lang ako kasi dapat sa oras na to, maging masaya ka. Kayo. Basta Kay, andito pa rin kami ha.
Mga kaibigan mo, ayusin nyo na kasi ang LQ nyo. Pati kami naiipit. Nakabusangot ng wika ni Steve kaya nginitian ko na lang to. Hindi ko nga alam kung magkakaayos pa nga kami. Lalo na ngayon, kung sino pa yung pinagseselosan niya, ito pa yung pilit pinapalapit sa akin ng tadhana. Oo, siya nga. Si Max, ang nag-iisang birthmate ko at ang pinakahuling lalaking isasayaw ko ngayong gabi. Masaya itong lumapit sa akin at ibinigay ang kakaibang rosa sa lahat ng nagbigay. White rose. Okay na rin yun, kesa naman sunflower. Baka maisipan pa akong co-member ni Chin. Happy birthday to Askey. Bate ni Alex sa akin, kaya sinuklian ko na lang din siya ng ngiti. Katahimikan. Kay, huwag kang magpapanggap na hindi ka nadidisappoint nung lumabas ako. Wika nito na nagbibigay taka sa isip ko. Sabay tayo sa simula, sabay mag-birthday at sabay din tatanda. Pero mukhang iba yung kasabayan mo hanggang sa huli. Malumanay nitong sabi na ikinagulat ko. No, ano ba yan, Alex? Party kaya natin to, tapos ikaw nagdadrama ka dyan. Pilit kong ngiti na sagot sa kanya. Sorry kung ako yung naging dahilan kung bakit wala siya ngayon sa oras na to, kung bakit hindi ka gaanong kasaya. Pero nagpaliwanag na ako kay, sa inyo na lang talaga yung kulang. Nakangiti nitong wika at saka umalis dahilan para matapos yung 18 roses. Naging maayos naman lahat kung tutuusin, pero mukhang tama nga yung sinabi ng mokong na yon. Agad na naman akong nakaramdam ng lungkot. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung magkakaayos pa ba kami. O sadyang tadhana na talaga yung nagbigay ng sign para hindi kami pagtagpuin. Kung ba't sana si Alex na lang yung nagustuhan ko. Yung minahal ko para sana maging perpekto na tong gabing to. Ilan sandali pa may namuong ingay sa may pool at doon ko lang napagtanto ang plano ng mga kasamahan namin. Yung kaninang naka-semi-formal, naka-swimming wear na, habang yung naka-Hawaiian naman ay mas lalong binago yung suot. Kay, magbihis ka na nga, hindi ka ba napapagod dyan sa gown mo? Biglang sulpot ni Chin sa may gilid. Tiningnan ko yung suot nito. Naka two-piece pero short lang, yung sa lower. Mas lalong kumunot ang noo ko na makita ang bagong pwesto ng sunflower na ngayon nasa may tenga na. Hindi ka ba napapagod dyan sa bulaklak na yan? Duh, it's fashion. Napairap na lang ako sa naging sagot nito. Fashion. Pinuntahan ko na lang kung saan nakapwesto yung magulang ko na busy kakakwento. Medyo nahiya pa akong lumapit pero mukhang nagets ako ni mama. Oh, ba't ka pa nakatayo dyan? Ayaw mo bang sumali kila Chin? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Uuwi na ako. Sagot ko dito. Victoria, ano ba? Kahit anong gawin ko, ganyan ka pa rin. Kahit ngayong gabi man lang, huwag kang umuwi, sinasabi ko sa'yo. Paalala nito sa akin kaya umalis na lang ako. Hays, makabihis na nga lang para lang akong tanga, kakaiwas sa may basang party. Pumunta ako dun sa rooms na para sa mga guest. Mukhang wala naman sigurong tao dun, diba? Inakit ko lang yung mataas na hagdan na kitang-kitang kasiyahan sa baba. Pumasok na lang ako dun sa unang kwarto, tsaka nagbihis ng komportable. Pareho lang din ang pinagsusuot nila Chin kanina pero above the na siya. Bumaba din ako agad nung mapagtanto kong ako lang pala talaga yung tao dito. Hindi pa man ako nakakababa sa huling hagdan, pero may nakasalubong akong hindi ko inaasahan. Agad ko itong hinabol ng akma itong lumayo, pero bigla na lamang siya huminto at humarap sa akin. Happy birthday. Mapait nitong bati tsaka tumalikod. Agad ko hinawakan yung braso nito. Francis. Kinakabahan kong tawag nung huminto rin siya. Buti dumating ka. Mahina kong sabi dahilan para humarap ito. Nakaramdam ako ng sakit nung dumiretso itong tumingin sa mga mata ko, kaya agad kami nag-iwas ng sabay. Agad ko ring nabitawan yung nakakapit kong kamay sa braso niya. Katahimikan. Hays, nakakailang nakatahimikan. Sorry, agad kong wika at napayo ko na lamang sa hiya. Hindi ko alam paano magpaliwanag sa'yo. Panimula akong kwento. Alam ko na. Agad rin itong sagot, kaya napatingin ako dito na umiwas din ang tingin. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung ba't ko yun nilihim sa akin. Wika nito na ngayon tumititig sa mga mata ko. Bilisan mo kasi para hindi ka masundan. Rinig namin sigaw na hindi ko namukha ang bisita. Agad ko na lang napansin na dahan-dahang naglalakad yung kausap ko. Kaya sinundan ko na rin siya hanggang maabutan ko na umupo siya sa may bench malayo sa pool. Katahimikan. Hindi ko alam kung magiging okay pa ba tayo. Pagpapatuloy ko ng usapan. Diretso lang akong tumingin sa malayo nagsisiyahan. May tayo ba? Malumanay na tanong ni Francis na ikinagulat ko, kaya napatingin ako sa kanya na kanina pa pala nakatingin sa akin. Umiwas ako at pilit nilalaro yung sariling daliri.
Hindi ko alam. Ang alam ko lang nasaktan ako. Hindi alam kung paano sasabihin. Basta hindi ko alam. Naguguluhan kong paliwanag. Hindi na yun mahalaga. Hindi ko naman alam na itinadhana pala talaga kayo sa isa't isa. Wika niya kaya napalingon ako. Pero Francis, ikaw yung gusto ko. Napangiti ito ng mapait. Alam mo, nung gabing yon, doon lang ako nasaktan ng sobra. Masyado kitang gusto, Kay. Masyadong mahal pero hindi ko lang maintindihan kung ba't mo yung nagawang ilihim sa akin. Wika nito na may namumuong luha na ayaw ipakita sa akin. Dahil alam kong hindi ka papayag. Banggitin ko pa lang yung pangalan ni Alex, sobra ka na nagsiselos. Kaya hindi ko magawang magpaliwanag. Sagot ko sa kanya na ngayon tumitig sa akin. Nagustuhan mo ba siya kahit minsan? Tanong niya sa akin na ikinailing ko. Si Max. Dahil sa pangalang nabanggit, hindi ko mapigilang mapangiti. Tsaka iniwasan yung tingin nito. Ba't ka nakangiti? Gusto mo nga siya? Interesado nitong tanong. Hindi pa rin ako sumagot at nakangiti lang na tumingin sa harap. Mukhang gusto mo nga siya. Mapait itong sabi at ginayon tinitingnan ko. I really miss you, Han. Wika ako dito na tiningnan pa siya. Naabutan ko pang nagulat ito kaya hindi ito lumingon sa gawi ko. Agad rin akong tumayo dahilan para hablutin niya ako pabalik. Pakiulit. Seryoso nitong utos sa akin at hindi man lang ako tinitingnan. Ayoko na. Wala na akong gana. Sagot ko sa kanya na ikinalingon nito. Kay, inis niyang tawag sa akin kaya napatawa na lang ako. Ano? Natatawa kong tanong. Nakita ko na naman yung agarang pagkabusangot nito kaya agad ko siyang niyakap sa pagkakaupo. O ano? Ayaw mo pa ha? Tanong ko dito na mukhang ako lang yung nakayakap. Ayaw. Nag-isip bata na naman siya. Sige. Sige ka. Tanaw ko lang dyan si Max at si Alex. Wika ko dito na agad naman niyang ikinalingon. Ginayuma mo ba ako ha? Inis nitong tanong sa akin dahilan para umiwas ako sa pagkakayakap. Ang swerte mo naman para gawin yon. Iniinis mo talaga ako, Kay ha? Inis niya sabi sa akin. Kaya napaatras ako sa iilang espasyo ng bench. Mas agad itong lumapit sa akin nung wala na pala akong space. Mas lalong lumakas yung tibok ng puso ko nang maramdaman ko na ang mainit na hangin ito. Napapikit na lang ako sa di malaman-laman na dahilan. Ilang sandali pa'y may dumampi sa pisngi ko. Agad rin akong dumilat nung hindi na siya lumapit sa akin. Awkward. Year 2025. Han, asan ka na ba? Bilisan mo nga, kanina pa tumatawag si mama. Wika ako sa boyfriend ko nasa kabilang linya. Andiyan na nga, pupunta na. Sagot nito tsaka ako inend yung call. Agad ko niligpit yung gamit at dali-daling kinuha yung bag. Paglabas ko ng room, sumalubong sa akin si Aya. Na bigat sa dala nitong libro. Hi, ba't ba ikaw may dala niyan? Teka nga. Ikaw o? Oo, ikaw. Tulungan mo nga ako dito. Tawag ko dun sa estudyante kong lalaki na kakagising lang. Tulungan mo nga dun si Aya dalhin tong mga libro. Ma'am, okay lang po. Kaya ko naman. Depensa ni Aya sa akin. O siya, kayo nang bahala. Wika ako dito at sinimulang maglakad. Pero ilang hakbang pa lang may narinig ako nagpatigil sa nagmamadali kong diwa. Ako na nga, Han, sabi nung lalaki. Napangiti na lamang ako nang may naalala. Paglabas ko ng school, bumungad yung taong katawagan ko kanina. Alam mo, Han, ang tagal mo. Alam mo yon, inis na bungad ni Francis sa akin, tsaka kinuha yung bag ko. Agad na lang akong pumasok sa kotse at dali-daling pinuntahan yung destinasyon namin ngayon. Sa ospital. Buti naman nandito na kayo. Bungad ni mama sa amin. Ano raw sabi ng doktor, ma? Sunoding tanong ni Francis kaya nabatukan ko nga. Han, para saan yun? Inis niyang tanong sa akin habang hinihimas-himas yung noon niyang nabatukan ko. Feeling niya talaga mag-asawa kami kaya ganyan na lang yan kung umasta. Hindi na nahiya. I hate you. Mahina niyang sabi dahilan para mahablot ko siya malayo sa area na yon. Ano ba, Francis? Para ka naman bata eh. Inis kong wika sa kanya na nakabusangot na ngayon ng mukha. I hate you. At inulit mo pa ha. Gusto mo ba ng panibagong sakit? Wika ko dito. Han, ang sakit kaya nun. O tapos, inulit mo pa. Kiss mo na lang kaya yung sakit. Turo niya sa noon niya. Napairap na lang ako sa pinagsasasabi nito. Baba ka nga. Wika ko dito at hinawakan yung noon na masakit raw. Ang arte talaga. Akma ko nang hahalikan yung noon niya nang bigla siyang tumayo. Kaya iba yung nahalikan ko. Agad niya akong nilapit sa kanyang pwesto at sinandal sa wall dahilan para mas lalong idiin yung paghalik sa akin. Ilang segundo din na nakalipas nung pansin kong may palapit kaya agad akong umiwas at sinimulang maglakad. Agad rin itong humabol at sumabay sa akin.
Han, masakit pa rin. Bahala ka dyan, halikan mo yung pader. Bumalik na kami dun sa pwesto nila tito. Higit kalahating oras din kami nag-aantay nang agad kaming tinawag ni mama. Kaya napasunod kami sa delivery room. May dalawang super cute na baby. Mukhang sa akin yata nagmana. Agad na wika ni tito at ngiting-ngiting tumingin sa unika ihaw nito. Manang-mana talaga sa'yo anak. Rinig naming wika ng isang ginang na nandoon sa kabilang side. Siguro ka mag-anak rin ng isang bata. Okay? Nagulat ako nang agarang may tumawag sa pangalan ko. Alex bro? Wika naman ni Francis kaya hinarap ko yung kausap niya. Alex, kumusta na? Tagal rin tayong hindi nagkita Bungad ko sa kanya. Kumusta ka na pare? Tanong din ni Francis sa kanya. Agad na lang lumingon si Francis dun sa tiningnan namin kanina, saka siya humarap sa amin at ngumiti. Magiging ama na rin ako. Masaya nitong wika sa amin. Talaga? Anak mo yan? Congrats bro. Pang ilan? Agad ko nabatukan si Francis sa huli niyang nabanggit. Hindi pa rin talaga kayo nagbabago. Ang panganay ko, masaya nitong wika sa amin. Talaga nga naman, hindi dito pa talaga tayo nagkita. Mukhang mauulit na naman ang tadhana. Agad kong wika habang tinitingnan yung pwesto nila tito. Pagkasabi ko noon, sabay kaming napatingin ni Alex at mukhang pareho yung iniisip namin. May ballpen ka ba? Napangiti na lang ako at sinabayan ng pagsulat ng mahalagang impormasyon ngayong araw. Busy lang kami sa kakatingin sa mga pinakaunang supling nila tita. Nang ilang sandali pa'y agad na lang akong hinablot ni Francis at nilayo sa area na yon. Pilit kong tinanggal yung pagkakahawak nito. Ano ba yon? Inis kong tanong. Nakabusangot lang itong tumingin sa akin. Nang hindi siya nagsalita, akma na akong babalik pero pinigilan niya ako. Ano ba kasi? Han, gusto ko nun. Ano? Para yata akong hihimatayin sa pinagsasasabi nito. Gusto ko nga nun. Dahil sa naging sagot niya, agad ko siyang nahampas sa braso. Kung ano nung pinagsasasabi. Narinig mo ba yung sarili mo ha? Inis kong wika dito. Ito naman hindi mabiro. Tara na nga. Biglang aya niya sa akin tsaka inakbayan ako pabalik. Pero Han, gusto ko talaga nun pero soon. O tapos, dapat after the wedding gawin natin yung panganay. Ano? Akma ko siyang hahampasin pero napigilan niya ako. Oo, tapos after mo manganak, sundan agad ng pangalawa. Tapos, hindi ko na napigilan kaya tinapakan ko na lang yung sapatos nito at dali-daling lumayo. Ang landi talaga ng negang yon. Pero hindi pa man ako makabalik, bumungad sa akin si Chin na hindi ko inaasahan. Mas lalong na-embyar na yung kaluluwa ko nung binigay niya ako ng sunflower. Akma na ako magsasalita nung umalis ito at humarap sa akin. Si Steve na sobrang gwapo sa suot niyang eyeglasses. Kala mo talaga hindi loko-loko. Doon ko lang napansin na nakahanay pala nito yung pamilya ko. Mga malalapit na kaibigan at mga co-teachers. Napailing na lang ako nung isa-isa na nga itong may dalang sunflower. Agad na may kung ano naglaro sa aking isip pero ayaw ko munang paniwalaan. Anyari? Panaginip ba to? Ilang sandali pa'y hawak-hawak ko na yung lahat ng bulaklak na dala-dala nila. Totoo. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Agad ako nagulat na may marinig na boses galing sa likuran ko. Kaya agad akong napalingon. Tell me what is this sweet sensation? It's a miracle that happened. Though I searched for an explanation, only one thing it could be. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang palapit sa gawi ko si Francis. I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. Sa gitna ng hindi mapailiwanag na pakiramdam, ay may namuunang luha sa mata ko. Agad na lumapit si Francis sa akin ng mga iyak-iyak na rin. Kung hindi lang kami seryoso na batukan ko na to. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine until the day I die. I bless the day that I was born for you. Pagkatapos ng kanta, agad niyang hinawakan yung kamay ko. Kay, gusto ko nga kasi nun. Agad ko siyang nabatukan sa pinagsasasabi nito. Dahilan para mapatawa yung mga taong nakapalibot sa amin na muntikon ko nang makalimutan. Biro lang ito. Ito na nga. Agad naman itong napapikit, sandali tsaka dumilat. Kay, kahit na hindi tayo sabay nagsimula, sasabayan kita hanggang sa huli. Sabi nito na tumingin sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ngingiti ba ako o iiyak. Ilang sandali pa'y bigla itong lumuhod sa tapat ko at agad binuksan ng kulay puti na maliit na kahon. Hindi ko na mapigilang mapaiyak. Sa di malamang pakiramdam. Hon, will you be my end? Agad ako nagtaka sa tanong nito pero hindi ko nalang pinansin kaya tumango ako. Agad niyang isinuot yung singsing sa akin at agad ako niyakap. I really love you, Han. Bulong niya na nagpaiyak sa akin. Mas mahal kita, Francis.
Garalgal kong sagot. Basta ha, after the wedding, pahabol nito na dahilan ng paghampas ko sa likod. Seryoso na nga eh. Napangiti na lang ako na makaramdam ako ng saya sa puso. Siguro hindi sa lahat ng gusto ng tadhana nilalaan talaga para sa'yo. Gaya nito, sino mag-aakala kung yung taong puro kanigahan lang yung alam magiging asawa ko na pala. Siguro kasi tayo talaga mismo ang may hawak ng sarili nating kapalaran. Tayo mismo ang pipili ng sariling tadhana. Hindi rin sa lahat ng panahon makukuha rin natin yung gusto natin. May ilan lang talagang tao na naligaw sa buhay mo. Hindi para sabayan ka hanggang sa huli, kung hindi bigyan ka ng direksyon kung saan ka patungo. Sa mga taong hindi pa natatagpuan yung kasabayan hanggang dulo, huwag mong hanapin sa nakaraan. Antayin mo lang. Malay natin, may babalik o kaya may panibagong darating. Makakaabot din yon, maniwala ka. Wait, pansin nyo rin ba? Mukhang napasobra yata yung kwentuhan natin, mga kanega. Sige ha, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.